Magandang araw, ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang akdang Senator at Loki sa lupain ng mga higante. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Tulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang akdang Senator at Loki sa lupain ng mga higante. Sumunod na paligsahan naman ang pabilisan sa pagtakbo na nilahukan ng batang si Tialfi, laban sa bata rin na si Hugi. Sa unang paglalaban, masyadong malayong agwat ni Hugi. Inulit ito ng 3 beses ngunit hindi talaga maabutan ni Tialfi si Hugi. Tanong ni Udgaroloki si Thor kung anong kakayahan naman ang ipapakita nito. Sinabi nitong gusto niyang subukin ang labanan sa pabilisan ng pag-inom, kaya tinawag ni Udgaroloki ang cupbearer na daladala ang tambuli na madalas inuman ng mga panauhin. Ang mahusay na mga nginom ang makauubos nito sa isang lagukan. Ang iba ay kaya ito ng 2 ngunit kadalasan ay nauubos ito ng 3 lagukan. Sabi ng pinuno ng mga higante. Hindi pinansin ito ang sukat ng tambuli dahil siya ay uhaw na uhaw. Tagok niya ng malaki ang lalagyan ngunit hindi na siya makahinga kaya't nang tignan ng lalagyan ay parang wala pa ring nabawas. Ganito rin ang nangyari sa ikalawang lagok. Sabi ni Udgaroloki, kailangan mong lagukin itong lahat sa pangatlong pagkakataon. Tingin ko hindi ka kasing lakas ng inaasahan ko. Nagalit si Thor kaya't ininom ang alak gamit ang lahat ng lakas, ngunit tila wala pa ring nabawas sa laman ng tambuli, kaya't binitawan ito hanggang sa matapon lahat ng laman. Pinakikita lamang ng lakas mong taglay, hindi kasintindi tulad ng aming iniisip. Gusto mo pa bang subukin ng iba pang uri ng pakikipaglaban? Tanong ni Udgaroloki. Anong labanan ang maimumungkahi mo? Sagot ni Thor. Isang laro na paborito ng kabataan dito. Buhati ng aking pusa mula sa lupa. Isang abuhing pusang lumundag sa lupa. Malaki ito ngunit hinawakan ni Thor ang palibot nito at sinubok na itaas gamit ang lahat ng lakas. Ngunit paalamang ng pusang naiangat ni Thor. Tapos na ang labanang ito tulad ng aking inaasahan. Walang laban si Thor sa aking malaking pusa. Ano pa kaya sa malalaking tao rito? Wika ni Udgaroloki. Tawagin mo na akong maliit kung gusto mo pero tumawag ka ng sino mang makikipagbuno sa akin. Galit na ako ngayon, sabi ni Thor. Wala akong alam na gustong makipagbuno sa iyo ngayon, pero hayaan mong tawagin ko ang aking kinalakihang ina, ang matandang si Ellie. Siya ang labanan mo ng marami na siyang mga lalaki na tulad mong malakas. Hindi na dapat pahabain pa ang kwento. Habang gamit ni Thor ang kanyang buong lakas, lalo lamang matatag ang matandang babae hanggang mawalan ng balanse si Thor. Pumagitna si Udgaroloki at sinabing itigil na ang labanan. Hindi na kailangan makipagbuno pa ni Thor kanino man sa tagapaglingkod. Malalim na noon ang gabi kaya't sinamahan sila ni Udgaroloki kung saan sila makapagpapahinga at inasikaso ng maayos. Kinaumagahan, si Thor at ang kanyang mga kasamahan ay nagbihis at humanda na sa paglalakbay. Hinandugan sila ni Udgaroloki ng masaganang agahan. Kanilang paghiwalay, tinanong ni Udgaroloki si Thor kung anong naiisip nito sa kinalabasan ng kanilang paglalakbay at kung may nakilala ba itong lalaki na higit na malakas kaysa sa kanya. Magot si Thor na hindi niya maikakailan na nalagay siya sa kahihiyan sa kanilang pagtatagpo at marahil iniisip nito na siya ay walang halaga at hindi niya ito gusto. Saglit ko munang puputulin ang bahaging ito sapagkat medyo mahaba na. Huwag mag-alala dahil mag-upload ako agad ng ika-4 na bahagi. Ang link na ito ang aking sanggunian ng mga impormasyong nakatala sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari niyong bisitahin ang website na ito. Thor at Loki sa lupain ng mga higante, 3 bahagi. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!